Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon si Congressman Erwin Tulfo, yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa issue na binabato sa kanya, yung kanyang US citizenship. Hey, may napakagandang vlog si Pinoy Views and Opinion, isa sa mga paborito kong vlogger ng DDS. Astig daw. Maangas daw si Congressman Tulfo pagdating kay BP Sara, kailang iyakin siya pagdating kay Maharlika. So ano naman ang kinalaman ni Maharlika kay Congressman Erwin Tulfo? O ito, pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion at magbigay tayo ng reaksyon. Kabanong panahon na sobrang angas nitong si Erwin Tulfo laban kay VP Inday Sara na anya mga kababayan, gabundok na daw ang ebidensya ng fund misuse ni VP Inday sa OVP at sa DepEd. Wala pong pakundangan sa akusasyon itong si Erwin Tulfo mga kababayan laban kay VP Sara. Ngayong yung sinasabi niyang mounting evidence o gabundok na ebidensya, lahat naman gawa-gawa. Ngayon mga kababayan, nilabasan lang ng isang ebidensya ni Maharlika. Yung di umano'y peking pasaporte at identity niya ay iyakan agad. Itong tigasin natin na si Erwin Tulfo mga kababayan. Oh, pinaiyak ni Maharlika. So, yung may kumakalat ngayon na sulat galing ata sa US Embassy patungkol nga doon sa US passport o US citizenship ni Congressman Tulfo. So, sino ang nagpakalat noon? Sino ang naglabas? Ngayon ko lang narinig dito kay Pinoy Views and Opinion na si Maharlika. Totoo ba yun? Kung totoo, talagang astig itong si Maharlika. Marami siyang koneksyon kung totoo. At ituloy natin ang bakit halos maiyak-iyak si Congressman Tulfo sa pagsagot nitong issue na ito. Talaga mga kababayan, maluha-luha po si Erwin at umiyak. Nung nilabasan ng isang ebidensya ni Maharlika. Si Maharlika lang po pala ang katapat nito si Erwin mga kababayan. Tapos ang angas mga kababayan na magbigkang kay VP Sara ng fund misuse. Panoorin po ninyo ha. O ito po sinabi ni Erwin dati mga kababayan. Kaya tayo nagalit dito ha. Wala naman tayo sanang masamang tinapay dito kay Tulfo mga kababayan. Pero nung nakijoin na ito ni Tamba, naging hudas na rin mga kababayan. Naging Okay, ako rin. Nung DSWD secretary siya, saludo ako sa kanya. Action kaagad. Gusto ko nga nung una, tuloy-tuloy ang pagiging DSWD secretary niya. Ngayon, medyo nagbago. Nung dumikit na siya ng todo kay Speaker Martin Romualdez. pipi sa mga isyu ng bayan. Sunod-sunuran kay Tambalostos, naging aso na Tambalostos, at binibira pa si VP Sara. Clearly see the diversion of attention away from the mounting evidence. Mounting evidence ha. Dinadivert daw ni VP Inday mga kababayan ang gabundok na ebidensya. Attention away from the mounting evidence of fund misuse under the office of the Vice President Fund misuse under the office of the Vice President. and the Department of Education. At DepEd. Tapos nung hininga ng ebidensya, nasaan ang ebidensya? Wala silang mapakita mga kababayan na talagang may matibay na ebidensya. Puro lang bintang. Dahil sa COA mga kababayan, cleared na nga po si VP Sara. Ngayon mga kababayan, bumalik sa kanya. Mayroong nilabas na ebidensya si Maharlika tungkol dito sa fake identity at kanyang fraudulent daw na pasaporte. Umiyak mga kababayan. Kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. Lahat po may dahilan eh. Ano dahilan eh? Iyak ka ng mga kababayan. Tingnan niya mata, pulang-pulang. Kung mayaman ho, yung mga yan, aalis ba yan? Hanggang Yung sa aalis. dinadivert pa niya ang usapan mga kababayan. Ang ebidensya pinakita ni Maharlika, yung peking pasaporte mo. Tapos dinadivert niya sa pagiging OFW doon niya mga kababayan na TNT tagot ng tago. Tapos iyak-iyak. Pasado na ba sa drama mga kababayan? Ano masama ba eh? Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Sabihin mo sa US Embassy, bakit sinabi nila lang fraud? Fraudulent, obtained illegally. Luloko. Now you tell me. Iyak na mga kababayan, Ang angas na birahin si Sara, tapos iyakan kay Na Maharlika. manluloko ako?
So, yung mga nabasa kong unang articles tungkol sa issue na ito, sa pag-apply ni Erich Sylvester Tulfo ng US passport, naipanganak siya sa Hawaii. Kung totoo na si Erich Sylvester Tulfo ay siya rin si Erwin Tulfo, namin ni Congressman Erwin Tulfo na naipanganak siya sa Leyte. So, yun, yung problema doon. Paano siya naging Erich Sylvester Tulfo na naipanganak sa Hawaii? Fraud. Ano ba yung fraud? Di ba panuloko yan? Naninuloko ko ang taong bayan. Why? Wala po akong niloko. Sino si Erich Sylvester Tulfo? Kung wala kang niloko. Di ho ba? Di ho Eh, ba? yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Si Maharlika na ang kanyang tinitira nito mga kababayan. Bago po ito mga kababayan nung umiyak siya. Dahil sobrang galit na kay Maharlika napaiyak mga kababayan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan. Dapat lang, kung mayroon kang nakita, magsalita. Kaya kung walang magsasalita, alam naman natin na, yung mainstream media mga kababayan na sungal-ngalan na. Pasalamat na nga tayo dyan sa vlogger kay Maharlika dahil siya ang nag-i-expose mga kababayan ng katotohanan. Isipin na lang natin ha, yung mga sinasabi ni Maharlika, nagkakatotoo naman. Lalong-lalo na yung Okay, speaking of Maharlika, alam naman natin, diehard Marcos supporter nung panahon ng eleksyon ng 2022. Tapos biglang bumaliktad at nilabanan ng Marcos administration. Nung una, alanganin ako sa kanya. Bakit biglang nag-iba ang kanyang tono? Kaya lang, nung habang pinapakinggan ko itong si Maharlika at naglalabas ng mga expose at karamihan nagkakatotoo. Ayun na. Na-open din ang aking mga mata na may katotohanan yung mga binubulgar ni Maharlika. Kaya ako, personally, magpasalamat ako sa mga ginagawang expose ni Maharlika, although napakatindi yung risk, yung sakripisyo sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. heavy luggage, sa Okada issue. Matagal na yan sinasabi ni Maharlika. Malalaman ba natin yan kung hindi yan in-expose? Yung nagiging whistleblower si Maharlika Ikaw, Tulfo, nasaan na madaldal na bunganga mo? Okay ka sana dati kung hindi ka lang kumampi sa mga demonyo. Sa Amerika na babae, nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Out of the topic na mga kababayan. So what? Napakaswerte mo, Iling. Bira ng bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Irrelevant. So what? Hindi naman siya government official. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Tapos, anong correction yan sa issue mo, Tulfo, na fraud? Yung stealing of identity, mga kababayan? Comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Bakit bawal? Ang tanong namin sa iyo, Tulfo, mayroon bang media na gumagawa niyan? Wala, dahil takot lahat. Why don't you come home? Ano kasi ni swerte? Para magurdur si Maharlika. Paalisin niyo muna yan si Bangag. Uuwi yan si Maharlika, pero ewan na lang natin mga kababayan. Delikado pa rin. Sinakripisyo ni Maharlika na hindi na siya makakauwi ng Pilipinas. Hanggat buhay yan si Bangag, mga kababayan. At sa dami ng kanyang in-expose mga kababayan, mukhang hindi na safe na umuwi si Maharlika sa Pilipinas. Anong gusto mo, Erwin? Magurgur yan si Maharlika? Kabilang ka na rin ba sa kanila? Tama. Why don't you come home? Tama pa ito si Aljo Bindijo. Isa pa yung traitor mga kababayan. Duterte ko no, taga Mindanao ko no. Andun na. Andun na rin sa Help this country. Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, No, para magurgur. Ay, naku. ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na O sino ka ba? Para magsabi sa kanya ng ganyan. Hindi yan tumatakbo si Maharlika. galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi Ikaw. Palibasa mga kababayan, ang pinamigay-migay nito ay galing sa kanya mga sponsor. At the same time, kumikita din siya mga kababayan habang nagmimigay-migay dahil may video din. nagko-complain ka di ba?
Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the... Ikaw, Tulfo, nag-complain ka. Hindi ka namin narinig na may birada ka sa current administration, mga kababayan, di ba? fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na po. Taga-sulsol din ito si Aljo Bendihon, no? Kahit sinong matapang, huy Aljo, kahit pa siguro si Andres Bonifacio, gamitin mo lang utak mo. Parang pumasok ka dyan sa hawla ng mga buhaya. Kung uuwi ka, ano ka ba? Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, Eh, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkakamulo. Yan ang sagot mo sa issue. Kahit kailan, hindi siguro yan nag-ambisyon si Maharlika na maging presidente. Ikaw ang may ambisyon na maging presidente, Tulfo. Kung hindi ka lang nagpakita ng totoong ugali mo lang, mas maaga, baka mabudol mo pa kami. Ngayon pa man mga kababayan, marami pa rin ang nabubudol nitong mga Tulfo ha, dahil outside dito sa ating community, mga kababayan dito sa social media, sobrang dami pa mga Pilipino ang hindi pa namulat ang kanilang mga mata. Ikaw na lang kaya. You run as president po of the republic. Okay. Tapos head to head kayo ni Maharlika. Balat sibuyas ka. Maharlika mga kababayan, iyakan na si Tulfo. Tapos yung inaway na si Sara Duterte, hindi nga siya pinansin. Wala pa siyang ebidensya mga kababayan na walang basihan. Anong napakita mong ebidensya si Maharlika? Meron. Hawak niya ang mga pasaporte mo, yung pirma mo sa US Embassy, binigay sa kanya. Or yung isa or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. About yung speaker, dabalustos mo ha. Balita namin, sunod-sunuran ka daw sa kanya. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Si Jason Sa naman mga kababayan ang kanyang tinira. Eto na mga kababayan, mga vloggers ang tinitira nila. Diba? Singing with the same tune with the quadcom mga kababayan, mga buhaya sa kongreso. Binibira nila mga social media. Iimbestigahan pa nila barbers. Ngayon, tinitira na rin niya ang mga vloggers mga kababayan. Pareho sila ng mga script mga kababayan. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka. Ano ka, Tulfo, diktador? Pinapatigil mo ang kritisismo ng mga tao? Parte yan ng demokrasya eh. Mabuti pa ngayon ay nagsasalita. Ikaw, bulok na ang sistema ng gobyerno ngayon mga kababayan, hindi pa rin nagsasalita. Support ka? Meaning, baka-accomplice ka nila. Dapat constructive criticism. Hindi ba yan constructive criticism? Ikaw nga, nami-personal ngayon eh. Totoo na. Anyway, yan ang panawagan. Babalik si Maharlika at magkandidato. Ano naman kaya ang tugon ni Maharlika tungkol niyan? So, hintayin natin. Sigurado re-respond si Maharlika. Mag-vlog siya tungkol niyan.